So, let's move on to the lesson na i-discuss natin regarding dun sa benefits of dance and creative movement. Okay, so last video, i-explain ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng dance, saan galing yung dance, at kung paano siya level to level or stages to stages na develop yung dance, at kung paano siya lumawak, saan nag-umpisa at saan nabago, or kung paano siya nabago. Okay? Kasi dito naman sa lesson na to, ito na yung kung ano yung benefit na naidudulot sa atin nung pagsayaw. Okay? Hindi lang physically, emotionally, mentally, socially, and syempre, hindi papahuli si cultural. Okay. So, yung ilan sa inyo, sigurado ako habang sinusulat nyo to, dun sa activity nyo, nalalaman nyo na rin at na-memorize at nababasa nyo na rin kung ano yung ibig sabihin nun. At kung ano yung mga nade-develop niya while doing this as a form of exercise. Okay. Dance is fun. It lifts the spirit, strengthens the body, and stimulates the mind. Kasi sabi nga natin, kapag dati, yung history ng dance, sumasayaw ka to express your feelings or to express your inside thoughts. Yun na nga. Parang feelings na rin, okay? To please God, to please others, to please themselves or self-expressions, and to build community within an ethnic group or social interaction. Okay. Dancing is one of the oldest and most popular form of exercise. Kasi kagaya ngayon, ang form of exercise ng mga kababaihan is yung tinatawag na lang Zumba or yoga dance. So, yung yoga dance and Zumba is a form of exercise. Several forms of dancing are considered aerobic since they entail about an hour of continuous exercises choreographed to music, and according to Polly DeMille, the exercise psychologist at the Women's Sport Medicine Center in New York, the health benefits gained through dancing are similar to other forms of activities. Okay. So, para malaman natin kung ano yung sinasabi ni Polly DeMille, tignan natin kung ano nga ba yung mga maibibigay sa atin or mai-share sa atin ni dance through our physical exercise. Okay. Una, develops cardiovascular and muscular endurance. Ibig sabihin nun, yung mga muscles mo dyan na hindi pa masyadong kalakihan, once na pinaktis mo yung sayaw, every day or every week, or sumasayaw ka the moment na gusto mong i-express yung feelings mo, nade-develop yung mga muscles dyan sa iyong katawan. Hindi lang yun, nagiging matibay siya at nagkakaroon siya ng improvement. Okay? Improves coordination, balance, flexibility, and body composition. Alam mo, every time na sumasayaw ka, di ba sabi ng iba, parehong kaliwa ang paa ko, matigas ang katawan ko, pero hindi mo alam, every time na pinapractice mong sumasayaw, every time na ginagawa mo yung sayaw, or sinecheck mo kung hanggang saan yung flexibility na meron yung katawan mo, the more na nag-i-improve ito. Coordination and balance. Di ba pag sumasayaw ka, may mga steps na hindi mo maintindihan kung iikot ka ba, sasayaw ka ba, magbabalance ka ba, ano ba, paano. Di ba, the more na pinapractice mo yung sayaw, the more na nababalance mo yung sarili mo. Nakikita mo kung hanggang saan pa yan yung kakayanan mo habang pinapractice mo yung sayaw na yon or habang ginagawa mo yung form of exercise na yun. Lower risk of cardiovascular diseases. Yes. The more na sumasayaw ka, mas bumababa yung tendency na magkaroon ka ng mga ganitong klaseng sakit, like yung mga sakit-sakit sa buto, nababanat yan, nai-stretch. So, ibig sabihin, hindi ka agad-agad or maiiwasan mo yung madalas na pangangalay, diba, yung pag minsan madalas nanginginig na lang bigla-bigla yung mga buto natin eh. So, habang sumasayaw ka,
mas nadadagdagan yung energy at strength ng buto mo kahit hindi ka uminom ng gatas araw-araw. Okay? Kaya nga yung mga ibang nakikita natin nag-yoga sa plaza, di ba? Mapapansin nyo yun dati kung kayo ay dumadaan sa plaza. Nakikita nyo, every Monday or every afternoon, meron silang mga Zumba class. Kahit naman ngayon, pero once a week na lang yata. At kadalasan na nakikita nyo doon is yung mga thunders na. Bakit? Kasi, ginagawa nila yung Zumba as a form of exercise para hindi masyadong or hindi maluma ka agad. Hindi masyadong mahirapan yung buto nila sa pag-formulate ng mga or yung buto nila sa pag-balance ng mga kasi 'di ba pag hindi ka sumasayaw, hindi ka kadalasang gumagalaw, mas lalong alam mo yung parang namamanhid na lang yung buto mo nang hindi mo naiintindihan. Yes, nararamdaman yun ng mga matatanda. Kaya the more na sumasayaw sila, the more na na-exercise yung katawan nila, nababanat yung buto, mas marami pa silang magagawa after nilang magkaroon ng exercise or after nilang magpresent, sumayaw ng Zumba. Okay? Lowers body mass index. Habang di ba, may mga ilan kasi hindi lang pinapractice yung Zumba as a form of exercise. Yung iba, talagang ang goal nila is to lose weight. Yes, habang sumasayaw ka, di ba, nagpapapawis ka, and then, hindi mo alam o hindi mo nararamdaman, parang aerobic exercise na yung ginagawa mo eh. Yoga dance, lowers body mass index, di ba? The more na ini-stretch mo yung mga buto-buto mo dyan, parang every time na gagawin mo or everyday na gagawin mo, kung luminipis yung mga taba-taba natin sa katawan. O di kaya, magpuputus tayo ng pawis, di ba? Yung pawis na yun, nababawas doon sa mga fats. And yung mga old fats na nandyan sa'yo, unti-unti makikiskis yun hanggang sa mag-lose ka na ng weight. Lowers resting heart rate. Yes. Kasi, yung body kasi natin, kailangan natin ng exercise talaga. So, ibig sabihin nun, yung exercise na gagawin mo pa lang, kahit pagsayaw pa lang, kahit hindi ka mag-jogging, di ba? Sasayaw ka pa lang. Talagang, ang dami ng maibibigay na benefit sa katawan mo. Hindi lang sa katawan mo, sa puso mo, yung mga, yung mga ugat-ugat pa natin, di ba? Tapos, yung puso talaga, kasi 'di ba yung mga iba kasi nai-stress na, ganyan. Sobrang stress na, hirap na sa ganito, kailangan, sabi nila, kailangan mo ring aliwin yung sarili mo. Yung iba, inaaliw yung sarili sa pagsayaw, 'di ba? Yung mga iba sa inyo, alam ko yung iba sa inyo dahil nakita naman na natin yung mga TikTok IDs nyo, sigurado ko na ginagawa nyo yung pagsayaw, 'di ba? Ginagamit nyo pa si TikTok para makapagsayaw kayo. And nababawasan yung mga iniisip nyo, yung mga negative thoughts, yung mga stress na nangyayari sa inyo, yung stress sa module, di ba? So, form na lang ng pagsayaw na i-exercise na yung heart rate, kung ano-ano man dyan sa utak, improves lipid metabolism, or yung nababawasan yung mga fats, gaya ko nga nang sinabi ko kanina, fats sa katawan, yung mga storage ng fat and energy, 'di ba? Yung energy nag-i-increase, pero yung fats numinipis. Okay, enables joint mobility, hip motion and spine flexibility. Kasi the more na sumasayaw ka, the more na nai-enhance mo, na-flex mo yung ganito, ito, yung joint dito sa dulo, yung joint natin at yung spine natin dito, okay, hindi agad-agad, 'di ba? Kasi pag hindi mo masyadong ginagalaw yung katawan mo, parang alam mo yung, parang laging namamanhid, parang laging nangihina, 'di ba? Kailangan mo rin ng extracurricular activities para maging active yung katawan mo, 'di ba? Habang sumasayaw tayo, nagkakaroon tayo ng parang nakakapag-produce tayo ng more energy eh. More energy, and wala, nakakaganda ng aliwalas ng buhay mo, di ba? Helps improve and maintain bone density, thus help prevent osteoporosis.
O habang bata ka pa, sumayaw ka ng sumayaw ng sumayaw. Habang bata ka pa, sige lang, i-express mo lang lahat sa pagsayaw. Kasi habang tumatanda tayo, numinipis yung mga buto-buto natin. Doon tayo nagkakaroon ng osteoporosis. Okay? Hindi lang yun nakukuha sa, hindi lang yun nagagamot kaagad-agad. Hindi yun nakukuha lang sa gamutan ng gatas. Kailangan mo ring sumayaw. Kailangan mo ring mag-exercise. Kailangan mo ring na kahit once a week banat-banat ng buto kahit papaano, okay? At ang pinakamadaling pagbanat ng buto is yung sumayaw ka. Sasayaw ka lang, mag-cha-cha ka lang once a week o di kaya kahit 3 minutes lang sa isang araw, may exercise na yung katawan mo. Full of energy ka na naman. At least, na-exercise yung mga buto-buto mo. Helps recover coordination and neuromuscular skills after injury. After injury. So, di ba, let's say, nagkaroon ka ng injury last week, tapos gumaling ka this week. Dapat, hindi mo minamahal yung injury mo. Hindi mo ini-spoil yung injury mo. Alam mo kung anong gagawin mo? Stretch your muscles. Tapos, yung part ng body mo na na-injured, okay, stretch mo yun. Isayaw mo lang. I-express mo lang yung feelings mo. Sige lang, mag-yoga ka kahit pa paano, mag-zumba ka, di ba? At least, in that way, the next time na mai-injure, hindi naman, the next time na medyo mawawalan ka ng balance, or hindi magiging flexible yung katawan mo, alam mo na kung paano siya kontrolin, alam mo na kung paano siya pigilan. Kasi, the more na sumasayaw ka, the more na nagiging flexible. Paano naman yung mga matitigas talaga ang katawan? Express mo lang. Kasi wala namang masama kung i-express mo yung feelings mo kahit ganito katigas or kahit sabihin lang natin na robot talaga yung katawan mo. Bakit hindi, 'di ba? Bakit yung mga magagaling sumayaw lang ba ang pwedeng sumayaw? Hindi naman eh. Pwede ka naman sumayaw sa CR kung ayaw mo makita ka ng iba. Pwede ka naman sumayaw sa kwarto kung ayaw mo makita kang kaliwa ang paa mo, parehong kaliwa, diba? Pwede ka namang sumayaw doon sa isang private place lang na i-express mo lang yung feelings mo. Diba? Kasi, minsan talaga, lalo na sa mga taong stress, wala tayong nakakausap or wala ka na pagsasabihan ng problema mo or ganyan. Tapos, stress ka lang. Alam mo, ang sabi niya dito, kung babasahin mo yung brief history ng dance, pwede mong i-express lahat ng problema mo sa pagsayaw. Sumayaw ka lang. Isayaw mo lang lahat ng yun. Kasi, kahit hindi mo siya ini-express verbally, yung the way ng pagsayaw mo pa lang is nai-express mo na at nababawasan na yung bigat ng kalooban mo. Okay? When done regularly, dancing is a good way to develop cardiovascular and muscular endurance, body composition as well as balance and flexibility. Thus, low to moderate dance exercise is an effective as other vigorous exercise regimens in improving fitness. Thus, dancing is also a great way to lower the risk of cardiovascular disease. Gaya ng in-explain ko kanina, the more na sumasayaw ka, the less cardiovascular diseases. Okay. Dance is renowned as contribution to therapy. Okay? Lalo na yung mga nagkaroon ng injury, 'di ba? Sabi nga niya kanina, huwag mong mamahalin yung injury mo. Huwag mong i-spoil. Kailangan sumayaw ka, gamitin mo yung pagsayaw para unti-unti magkaroon ka ng therapy, bumalik sa dati, yung injured na part ng katawan mo. Kung sa paa, unti-untiin mo lang, huwag yung bibiglang mag-hip hop ka kaagad, hindi naman ganun. Pwede rin yung sweet dance, yung sabay lang sa, kung paano mo lang i-express yung feelings mo, kasi hindi ko lang alam kung ganun din kayo. Sasayaw ka lang pagka nasa mood ka. Or sasayaw ka lang kapag vibe mo lang, 'di ba? Merong mga ganun eh. May mga estudyante na ganun, talaga. Okay, may mga batang ganun. Yung sasayaw lang sila sa TikTok para lang magkaroon ng content, pero yung content nila, pipiliin pa nila kung alin doon yung nababagay doon sa pinagdadaanan nila ngayon.
or kung alin doon yung nababagay doon sa vibe nila. Okay? Mental or emotional. Helps keep the brain sharp. Yes. Kasi, um, akala mo sumasayaw ka lang, no? Hindi. Siyempre, di ba nagme-memorize ka rin ng steps? Alam nga naman nasasayaw ka lang ng ganun-ganun lang. Di ba may mga time din kasi na gusto rin natin gayahin or tinitignan natin ano ba yung step nito. Mas maganda yata pag sinundan ko yung step kasi at least doon, alam ko yung magiging pattern ng sayaw. Kaysa naman sasayaw ako, iba-iba yung step ko. Tapos hanggang sa dulo, iba-iba na naman, di ba? Kagaya na lang nung mga sumasayaw na nagpapa-activities, okay, siyempre nagawa niyo naman siguro yan nung elementary kayo, 'di ba? At saka nung mga junior high kayo. Habang habang sumasayaw ka, nagme-memorize ka ng step. So that way, nagiging active yung brain mo. Nagiging ano siya, um, ito, memorize ko kaagad to. Ito kaagad yung step. Yung parang alam mo yung ang bilis ng function ng utak mo kapag sumasayaw ka. Kasi mas mabilis yung function ng utak natin habang sumasayaw tayo dahil na-exercise lahat ng nerves kesa yung i-express mo pa, isasabihin mo pa dun sa kausap mo. 'Di ba? Decreases incidence of dementia and Alzheimer's disease. Gaya na sinabi ko kanina, na-exercise ang utak, nasa physical din yan. So, ibig sabihin nun, um, hindi kaagad or the more na sumasayaw ka, the more na nilalayo ka doon sa tendency na magkaroon ka ng Alzheimer. Alam niyo, Alzheimer, yun yung alam mo yung isang bagay pero nakalimutan mo kung saan galing to, kung ano to. Nakalimutan mo yung pangalan nito. Hindi siya amnesia, okay? Amnesia is burado lahat ng alaala mo. Pero yung Alzheimer, alam mo kung saan siya galing pero hindi mo lang matandaan kung saan nanggaling yun. Alam mong kilala mo siya pero hindi mo matandaan kung sino siya. Yun ang pagkakaiba nun. Decreases depressive symptoms. Okay? Or, kaya nga ng sa physically, depressive symptoms. Kaya nga, di ba, pag sumasayaw tayo, i-express mo lahat ng feelings mo para hindi naiiwan lahat dun sa utak mo. May mga tao kasi na hindi talaga nag-share ng problema, hindi nag-share ng ganito, problema niya sa school, hindi niya sinishare sa kaibigan niya, hindi niya ma-share sa nanay niya, dahil yung nanay niya sobrang busy. Ang gagawin na lang niya, magti-TikTok, sasayaw sa TikTok. O di kaya, ano pa ba, yung mga ibang TikTok lang naman ang alam kong uso ngayon. Okay, i-express na lang yung feelings na sa TikTok. Pipili siya ng vibe niyang kanta, tapos sasayawin niya yun, ano siya ng gagayahin na rin niya yung steps, and then ipopost niya. 'Di ba? Tapos, yung content na yun, hindi mo alam, double meaning pala yun. Sinasayaw niya, at the same time, ini-express niya yung feelings niya. Kasi, sa ano ngayon, sa TikTok kasi ngayon, uso na talaga yung vibe mo, yung kanta, tapos at the same time, nakaka-relate ka dun sa kantang yun. 'Di ba? Yung point lang na yun, may express mo na yung feelings mo. Okay? Increases self-esteem and improves body image. Bakit? Kasi habang sumasayaw ka, syempre, 'di ba? Feel mo yung music, feel mo yung kumpas ng yung mga kamay. So dapat every step na gagawin mo with poise or self-esteem. Kasi alam nga naman na pag sumasayaw ka, nakasimangot ka, di ba? Parang ang pangit-pangit naman tingnan, na galit ka sa mundo. So, pag sumasayaw ka, na-exercise yung pagngiti, na-exercise yung body posture, yung body image, kung paano mo ikumpas yung kamay mo, kung paano mo iganyan yung kanyang, di ba? So, aids in releasing emotional and physical tension. Ibig na makipag-away ka dun sa labas, bakit hindi ka na lang sumayaw? Imbes na batuhin mo yung taong kagalit mo, bakit hindi mo na lang isayaw? Pwede rin naman yun. Pangtanggal ng tensyon. Or pang, pang lessen lang nung emotional na nafe-feel mo.
Tapos, the same time, yung utak mo, nagiging stable na rin siya. Nagiging, ano na siya parang gumagaan yung pakiramdam niya. Yung natatanggal, kumbaga, pansamantala, natatanggal, paunti-unti, yung mga dami ng iniisip mo. Kasi na-express mo na siya. Sumayaw ka na. Hindi lang yung katawan mo yung na-exercise, pati na rin yung utak mo. Okay? It was assumed that there is a correlation between aerobic exercise and body image. Ravelin attributed dance as a medium for developing okay. Attributed dance as a medium for developing one's body image. Gaya na lang ng sinabi ko kanina, the dancing is a way to improve one's body image. Okay? Yung smile, importante. Yung posture, importante. At higit sa lahat, yung flexibility ng katawan mo. Okay? So, social. Social gives sense of togetherness within a group. Or, tinatawag natin na unity. Kasi pag isang grupo kayong sumasayaw or nagpo-form ng isang dance or ng isang step, nagkakaroon kayo ng unity. 'Di ba? Every time na meron kayong group dance, alam mo yung nagkakaroon kayo ng bond or yun nga, unity, 'di ba? Nakakapag-form kayo ng friendship. So ibig sabihin nun, togetherness within a group. Encourages positive social interaction and interpersonal relationship in a group. Okay. It engages social interaction kasi yun nga, hindi naman kayo magkakaroon ng unity kung hindi kayo magkakaintindihan eh. Ibig sabihin nun, di ba, alam mo yung, ni-imagine nyo naman yung sa group dance, di ba? Ito yung step na gagawin natin, dito ka, dito ako, dito yan. Tapos ito yung magiging dress natin, ito yung magiging choreo natin, di ba? So, yun pa lang, nag-i-engage ka na ng social interaction. So, nagkakaroon tayo ng parang, doon nag-i-start yung friendship, yung family, minsan pa nga mag-jowa pa nga sila, di ba? Nagiging mag-jowa. Sana all. Okay, contributes to the individual's potential of self-actualization in society. For recent years, varieties of dance group or dance-based group fitness formats have been formulated and have been in demand. One of the reasons why there has been a tremendous growth of dance-based fitness regimens is the increasing need for self-expression and social interactions amongst men and women in the new millennium. Maganda talaga yung naitudulot niya socially. Kasi, competition, di ba competition? Sabi nila, okay, sports lang, trabaho lang, competition lang, walang personalan, ganyan. So, ibig sabihin nun, the more na nai-express mo yung mga steps na ginawa nyo, the more na nag-express ka ng feelings, nakakapag self-actualization ka rin sa society. Kasi nagiging ikaw yun eh. Ikaw na sumasayaw, ini-express mo yung feelings mo. So, ibig sabihin, ini-express mo lang yun bilang ikaw. Bilang personality mo. And, ini-express nyo yung feelings nyo as a group bilang kayo. Hindi yung magpapakitang gilas lang kayo. 'Di ba? Next, cultural. Ito yung pinakamaganda eh. Kasi, promotes cultural values. Kagaya na lang ng mga cultural dance hindi natin alam kung ngayon ay uso pa ba dahil hindi na ba na masyadong ini-express yung mga cultural dance natin. Pero meron pa rin namang mga events na kumbaga, nafe-feature yun, okay? Dance promotes a place or a country's rich culture through showcasing the different cultural dances. Kagaya na lang yung sa Cebu, Sinulog. 'Di ba? Sumasayaw sila na kapag ka Sinulog Festival, sumasayaw sila nung Sinulog dance. Okay, saan pa ba? Sa Baguio, tuwing panagbenga, sumasayaw yung mga igorot ng igorot dance. Okay? Tapos, sa iba't ibang parte pa ng Pilipinas, 'di ba, may mga cultural dance tayo, bawat city, bawat province. Dito sa Pangasinan, meron tayong Sigay dance, pangdagupan lang. Okay. It is
Through looking at the different dances of other countries, we'll see the value of one's culture. And that way, naipapakita natin kung ano yung mga kultura natin bilang isang Pilipino. Bawat probinsya, bawat bawat syudad, bawat municipality, at bilang isang buong bansa. Okay? So, next lesson ay yung elements of dance. So,